guys, welcome back to my channel. It's me, Marlistani Vlog. So guys, today we are celebrating my birthday with my batchmates sa high school guys. So yan, nag-invite sila na mag-hiking guys. So yan, may pa-surprise din po silang cake. So makyat po kami ng bundok guys para kumain ng cake. So yan, samahan nyo kami guys. So guys, bigyan ko kayo ng konting story sa aking buhay dito sa Hong Kong. Paano ako napadpad dito sa Hong Kong. At kung bakit ganito yung pinasok kong trabaho dito sa Hong Kong. Kasi may mga nagtatanong po guys. So, yan, kwentuhan ko po kayo ng ilang mga pangyayari dito sa aking buhay dito sa Hong Kong. So yun guys, bago ako mag-abroad is meron akong maayos na trabaho kami mag-asawa. So, bago ako mag-abroad guys, meron akong stable job sa Dagupan. Isa akong kahera sa isang medyo malaking company sa may Dagupan City. Isa pong supplier ng mga all kinds of motorcycle. Kung saan marami po kaming mga brands sa iba't ibang mga bayan. Yun, at saka mga mga parts ng mga motor, all kinds of motorcycle. So, marunong tayo dyan sa mga parts. So, tanungin nyo ako kung anong parts ng mga motor mayroon kayo is, alam ko po yan guys, kasi bali 2 jobs ang meron ako dun sa Pinas dati. So, isa po akong kahira and nagtitik po ako ng order, phone call sa mga nag-order ng mga parts. Tapos, wholesaler po kami and then meron din po kami retail store. So, ako po yung kahira doon sa may parts. So, yun. Tapos, pag may mag-order galing sa iba't ibang lugar, pagka hindi ako masyadong busy sa kaha, so ako po yung nagtitik ng order. Yun po guys, ay tumagal po ako doon ng halos 10 years guys. So, maganda po yun guys kasi doon kami nagkakilala ng aking husband and doon din po ako nag-resign bago ako mag-abroad. So, maayos po yung trabaho ko doon but then sometimes guys is may mga problemang dumarating, so kailangan nating mag-isip na lumayo para masolusyonan yung mga problemang mabibigat na ang tanging pag-asa natin is yung manggang bansa nga po guys. So, yun. So, ang plano ko po guys is 1 year lang sa Hong Kong. And then, parang stepping stone lang siya. So, magka-Canada ako. Yun ang original plan ko talaga. 1 taon lang ako sa Hong Kong, then magka-Canada. But then guys, natagpuan ko itong amo kong ito na almost 10 years na rin ako dito sa kanila. Na naging mabuti sila sa akin na that time is nung maliliit pa yung mga bata 2 times ayaw akong umuwi ng Pilipinas. Pinapauwi nila ako ng July and December for Chinese New Year kasi Japanese yung amo kong babae. So pagkabakasyon ng mga alaga ko guys is umaalis sila and then pinapauwi din nila ako. So yun po yung naging kagandahan kaya medyo tumagal ako sa kanila. Ang plano ko is mga 2 years lang ako sa kanila then mag-apply na ako ng Canada. So although may apply ako ng Canada but then I don't know, maybe God is not God's will na mapunta ko doon kasi pangatlong beses na ako nag-apply ng Canada na maraming hindrance. So yung first na application ko sa Canada is legit naman yung application sa Canada. Nandun na yung mga original papers ko, mga transcript of records, ang tawag dito, yung diploma ng college, high school, ganyan, naipasa ko na lahat, original po lahat yun. But dumating yung time guys na nagkakaso yung agency, so nagtago sila guys, so hindi ko na nakuha yung mga original papers ko sa first application ko sa Canada. So yun, naulit siya guys, so kailangan kong umuwi ng Pilipinas. Aantayin ko pang magbakasyon para makakuha ng mga bagong requirements sa schools. So medyo mahirap po yun guys.
So, yun, na-stop po siya guys. And then, ayun, parang medyo na walan ako ng parang hindi ko na pinush. So, yun, sabi din ng asawa ko dati na pag mag-abroad ka lilipat ka ng Canada is baka kayo lang, sabi niya sa akin, kasi parang hindi siya lumayo sa Pilipinas, kasi nga sa Pilipinas, di ba, iba yung buhay sa Pinas, nagagawa niya yung gusto niya, happy go lucky lang, ganyan. So sabi niya sa akin is gusto mong pumunta is ikaw lang or yung mga bata, ganyan lang daw. So yun, then ayun guys, hanggang sa tumagal ako ng tumagal, kasi nga maliliit pa yung mga anak ko, so parang nasarapan ako dito sa kanila kasi 2 times a year ako pinapauwi. So alam niyo yun, pag nasa Canada ako, yung iniisip ko na baka after 2 years or 3 years, kailangan ko pa mag-ipon ng pamasahe, ng budget bago makauwi. Tapos okay naman yung sahod ko dito, so parang sabi ko okay na, kasi pag umuwi ako, libre ang ticket, libre ang pamasahe, ganun guys. And then ang work ko dito guys is sa bahay lang, pero nag-tutor po ako ng 2 bata. Nag-tutor ako ng 2 alaga ko mula dumating kasi ako sa kanila, pre pa yung bunso and grade 1 yung panganay. So kailangan nila ng tutorial guys. So grade 1 pre to grade 6, nag-tutor ako ng English tsaka math sa kanila guys. So yung application ko sa kanila guys is parang dumaan din ako sa application sa isang company sa Pilipinas lang, kasi pagka nag-apply ka dito tapos may alaga kang bata, ang tanong sa'yo kaagad is kung ano yung natapos mo, kung ano yung naging work mo sa Pinas, kasi nga may bata nga. Kaya ayun guys, so hindi naging madali kasi nagtatrabaho ka sa bahay and the same time is nagtuturo ka ng bata, and then ayun, naghahatid sundo sa mga tutorial, ganyan. Tapos nakikipag-usap ka sa mga teachers kasi nga may trabaho yung nanay at tatay. So ako yung nakikipag-usap sa mga teachers sa mga events na hindi sila nakakapunta. So yun guys, ang naging buhay ko dito na parang naging anak ko na yung mga batang alaga ko guys. So and then 2019 guys is nagkaroon ako ulit ng pagkakataon na mag-apply sa Canada. So 2019 before pandemic, nag-start akong mag-apply. So mayroon bali direct hire siya. So in-interview po ako ng isang amo doon, and then na-interview din ako ng mga bata na alagaan, tapos yung asawa niya. So nakapasa na po ako, and then mag-start na sana ako ng processing. At sadly is nagkaroon ng problema dito sa Hong Kong, yung may kaguluhan nga po dito, yung mga rally. So naudlot po siya, hindi ko siya tinuloy kasi baka magka-problema sa pag-ayos ng papers, kasi nga laging sarado yung mga establishmento dito sa Hong Kong. So yun, doon ko napag-isip-isip na, or tinanong ko si God, nag-pray ako na, Lord, hindi mo ba will talaga na punta ako ng Canada, kasi maraming mga hindrance sa pag-a-apply ko pa lang, madami ng hindrance. So yun, naudlot ulit siya guys, and then 2021 medyo okay na siya, kaya lang mag-pandemic ulit. Tapos yun nga, si asawa ko is yun nga, biglang nawala. So yun, parang iwan ko siguro is not God's will na makapunta ako dun guys. So yun, siguro dito na lang siguro din ako sa Hong Kong, kasi kung i-compare ko yung sahod doon at dito, tsaka yung uwi ko sa Pilipinas na 2 hours lang, nasa Pinas na ako, kung kailan ko gustong umuwi, pwede ako makauwi. So yun guys, I thank God kasi binigyan ako ng mabubuting mga amo and mabubuting mga alaga. Now I know na yung mga alaga ko guys is napalaki ko ng maayos, kasi sila po ay mga mababait and mapagmahal. So yung isa po ay nasa Japan na, and yung isa ay malaki na rin, yung bunso. So ako po ngayon ay medyo wala nang ginagawa sa bahay, nasa bahay lang kasi hindi naman masilan dito. So ngayon, ang alaga ko ngayon guys is isang aso. So yun, very siya guys, kasi hindi ako mahilig sa aso. So kailangan ko siyang matutunang mahalin dahil wala na nga akong alaga. So yun,
maganda rin po siya guys kasi stress reliever din po pala yung aso guys. So yun, natutunan ko na rin siyang mahalin and then alagaan. So yun guys, ang short story ko dito sa Hong Kong, kung ano yung work and yun yung nangyari bago ako nag-abroad. Yun po guys, maraming salamat sa inyong pakikinig. Salamat din po sa Team Kuroda, si Ate Ana, Bishi Master Worm, salamat sa pag-push na pagpatuloy ang pag-YT, at syempre mga team katim ko, si Bishi Elsa, Ate Bams, Sis Ankotik, Sis Weng, Sis Yam, Sis Apunisang Pangu, at sa lahat-lahat na guys, hindi ko maisa-isa. So yun, thank you all guys and good luck to us, God bless to us and more power. Yun, God bless. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa support ninyo sa akin guys. Thank you. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving